Dagdag take-home pay para sa mga manggagawa, yan ang inaasahan sa isinusulong na tax relief ng Marcos Jr. administration. Pero may mabigat din daw itong kapalit sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Mahigit 6 na milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang kapag naipatupad na ang pagtataas ng threshold sa personal income tax relief mula 250,000 to 350,000 pesos annual income gaya ng nabanggit ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Ayon sa Department of Finance, tinatayang nasa 1.2 million workers pa ang magiging tax exempt at madadagdag sa kasalukuyang 5.1 million workers. Above the 350,000, makikinabang rin silang lahat. Okay? The estimate of that total beneficiary group is 3.13 million Filipinos. This is a timely and meaningful tax reform that puts more money in the pockets of millions of Filipinos. Ayon pa sa DOF, up to 15,000 pesos ang madadagdag sa annual income ng mga manggagawang kumikita ng 250 to 350,000 pesos kung matutuloy ang panukalang pulisiya. Up to 17,500 pesos naman ang dagdag kita sa mga may higit 350,000 pesos na annual income. This means, of course, that there will be a bigger share of hard-earned income that can go towards everyday needs. Pero kasabay nito ang pagkawala rin ng aabot sa 60 billion pesos na kita sa gobyerno. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng DOF kung paano nila ito babawiin. Pero buo raw ang suportang kanilang ibibigay sa administrasyon, hindi lang sa partikular na reformang ito kundi sa lahat ng nabanggit ni PBBM sa kanyang SONA. Kabilang narito ang waivers sa minimum corporate income tax para sa micro at small enterprises, one-time tax abatement program para sa micro taxpayers, general tax amnesty at ang pagpapalawig sa mga gamot na exempted sa value-added tax. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.